Lesson 9, Sexual Self. Understanding the chemistry of love, and attachment. So, understanding the chemistry of love, and attachment. According to anthropologist Helen Fisher, there are three stages of falling in love. In each stage, a different set of brain chemicals run the shows. So these stages are lust, attraction, and love. So first things first, ano? So una muna, nakalagay dito ang lust. Alright? So lust is driven by the desire for sexual gratification. The evolutionary basis for this is from people's need to reproduce, a need shared among all living things. Kumbaga, natural, halimbawa, sa mag-asawa. So, yung usaping need to reproduce, sexual gratification. So, given na yan. Pero merong ibang mga binabanggit yung usaping lust dito, Okay? So, mamaya natin babanggitin yon. But the thing is, ang pinaka-focus kapag ka sinabi nating lust or sa Tagalog libog is sexual gratification. Okay? Or you are being sexually attracted, So, parang ganun ang idea niyan. Now, nakalagay dito sa baba, the hypothalamus of the brain plays a big role in this. So, stimulating the production of the sex hormones, testosterone, and estrogen from the testes and ovaries. So, kumbaga, ang gumagana sa usaping lust, okay, ay yung tinatawag natin na sex hormones na testosterone and estrogen na pinoproduce ng testes and ovaries. Pero bago yon, una muna, meron tayong tinatawag na hypothalamus. Okay? So kapag kasi sinabi natin hypothalamus, it is said to be that it plays a part in many essential functions of the body, such as body temperature, thirst, appetite, weight control, emotion, sex drive, blood pressure, and heart rate. So sa ibang usap, kapag binanggit natin hypothalamus, so ito yung center part of our brain. Maliit lang siya, as in nasa gitna siya, yung hypothalamus. Nagko-control siya sa ating emotion. Nagko-control siya sa ating appetite, Kaya regular or normal yung ating pagkain. Okay, mga ganun. And lalo na yung heart rate natin. Kasi may mga tao na talagang may problema sa hypothalamus or part of the brain na makaka-apekto sa kanilang heartbeat. Okay, kaya hindi normal yung heartbeat nila, etc. Mga ganun. So, mga rare cases lang yon. So, hindi ko sinasabi yung may sakit na may mga high blood pressure, ibang usap yon. Okay. So, anyway, so sa hypothalamus, sinasabi dito ay stimulating the production of the sex hormones. Sa ibang bagay, ibang reference, ang function daw ng hypothalamus is to convert emotion into a physical response. Okay, so now, sa usaping hypothalamus, talagang napakahalaga to, Okay? Para mabalance yung ating katawan, okay? Yung paghinga, yung heart rate, body temperature, weight gain, etc., At saka yung sex drive daw natin, So, yan, sa hypothalamus. And also, dito, meron tayong binabanggit na, kumbaga, yung hypothalamus, siya yung nagsisignal, okay, sa ating katawan para mag-produce ng testosterone or estrogen, okay, na hormones. Something like that. Ngayon, kapag ka sinabi natin testosterone, ito ang commonly na sinasabi ay male sex hormones. Tandaan nyo pagka testosterone, male sex hormones. Whereas ang female sex hormones ay estrogen. So, pagka testosterone, kapag halimbawa na ang tao, particular na mga lalaki, mataas yung testosterone level, so ibig sabihin, malagong yung boses nila. So, tapos mukhang mamasyal sila, mga ganon. Tapos mabalahibo, parang ganon.
So, kumbaga, very look manly. Manly talaga. Lalaking lalaki ang itsura niya. Kapag ka mataas yung level ng testosterone. Okay? Testosterone, hindi toron. Okay, anyway. Estrogen naman. Sa estrogen, sa mga kababaihan. Alright? In which, ito naman, pagkakatanda natin, kapag ka mataas ang level ng estrogen mo, pagka mga babae, it can cause weight gain, heavy periods, and fatigue. Parang mga ganun, And also yung breast size, malaki, pagka sa babae, kapag ka mataas yung estrogen level mo. Okay? So, parang kabaligtaran lang ng male. Alright. So, anyway, ganito. Itong testosterone at estrogen, commonly, di ba, napapaisip tayo para sa male, yung testosterone. Yung estrogen para sa female. So, pero yung pala, hindi pala ganun yun. While these chemicals are often stereotyped as being male and female, respectively, both play a role in men and women. As it turns out, testosterone increases libido in just about everyone. So the effects are less pronounced with estrogen. Okay, but some women report being more sexually motivated around the time they ovulate when the estrogen levels are highest. Um, Ganito yan, Halimbawa, sa usaping testosterone at estrogen, kapag ka in-apply natin yung testosterone sa mga babae, okay, ay malagong yung boses ng babae. Pagka mataas yung level ng testosterone nila. And also, tagihawatin, acne, nakalagay kasi, acne, kapag daw mataas yung testosterone ng females. Okay? Napoproduce yan sa ovary pa rin naman. And adrenal glands, yung testosterone kapag babae. And then irregular periods, then reduction in breast size. Okay. So kapag mataas yung level ng testosterone mo, ikaw bilang babae, ibig sabihin, yung breast size daw, maliit as in. Parang ganun yun ang nakalagay dito. Alright? So, ngayon naman, pagka sa lalaki, mataas naman yung estrogen. Yung kanina, mataas yung testosterone ng babae. Ngayon naman, pagka estrogen naman ng lalaki, mataas. Ano nga ba to? Pero wala naman yata nakalagay sa ating reference. Pero pagkakatanda ko is yung para bang, ang tawag dito? Characteristic kasi ng female kapag ka estrogen sex hormones. So, parang nagmumukhang babae. Halimbawa, ganito yung mga transgender. Okay? Halimbawa, biologically male ka. Nabuhay ka. Okay, na lalaki. Pinanganak ka pala ng lalaki. Pero, nung tumanda ka, halimbawa lang to hindi, may mga ganun pala sa ibang case. Transgender. Naging trans woman. Ibig sabihin, nagpalipat siya ng gender. Okay, kaya nga transfer. Trans woman. Yung literal na bawat features ng kanyang muka, physical structures niya, gusto niyang baguhin na para mukhang babae talaga. So, ang ginagawa ng mga ganon ay nagpapaturok sila ng estrogen. Halimbawa, lalaki ka, biologically. Tapos, gustong magmukhang literal na babae, Pero hindi yung ganun kasimple, mukha lang simple pero hindi ganun. Maraming procedure doon at may mga side effect, adverse effect, etc. Tapos may mga surgery pa, etc. Mga ganun. So, kaya kung mapapansin ninyo, yung mga transgender, halimbawa, trans women, ay kung bakit sila nagkaroon ng dibdib, nagkaroon sila ng breast, ay lalaki naman sila dati, di ba? Pagkapanganak, ay sapagkat nagpaturok sila ng estrogen. Okay? So, mga ganon, yung mga hormones, So, hindi ko lang alam kung paano yung mga ganong proseso. Pero yun ang idea niyan, ha? Alright? So, kaya kung may mapapansin kayo may mga ganon, na magtataka kayo, paano siya? Mapapaisip kayo na, paano siya nagmukhang totally mukhang ganon, na opposite sa kanyang itsura. Alright? Ang pinag-usapan natin yung yung talagang mukhang opposite sa kanyang
gender na talagang nagmukhang babae na, parang ganun. Okay? Na hindi makalain. Iba pa yung usap ng mga bakla tomboy, ha? So, the same thing din naman sa mga trans men. Okay? Trans man, So, sa kanila naman, biologically female, ayun, magpapaturok ng testosterone, ganong hormone, etc. Hindi ko alam, proseso ng mga ganun. Pero, yun ang idea niyan eh. Tapos, may mga surgery pa, etc. Okay? So, yeah. Doon naman sa kaso nung sa Olympic, di ba yung boksingero? Boksingera ba o boksingero na ano daw siya, lalaki, sabi ng iba. Pero biologically, female naman daw siya. Pero ang lakas niya, pang lalaki talaga, ay mukhang lalaki. Okay, yung mga ganong case. Ibig sabihin, mataas yung testosterone level niya kapag ka ganon. Kung talagang babae siya nung pagkapanganak. Meron kasi sa ibang report na na parang bago yata, na nagsasabing talagang lalaki naman daw talaga yun eh. Parang ganon. So parang nakakalito na, hindi ko alam kung ano ba. Pero in case of that, kung talagang babae siya, tapos mukhang lalaki, okay, tapos um, parang sa lalaki ang katawan na ibig sabihin mataas yung testosterone level talaga ng babae yun, Okay? So, yun lang naman yun, yung usaping mga testosterone, estrogen. Now, okay na tayo dyan, nabasa na natin to kanina yata, Okay, sige next. Attraction naman. Dito, mas makaka-relate kayo. Attraction is characteristic that causes pleasure or interest by appealing to a person's desires or taste and causes one to be drawn to the other. So, ayun, nakatuon yung attention mo sa kanya. Attracted ka nga eh. Di ba kayo, halimbawa, mga student, normal naman to sa inyo eh. Okay? Mga age nyo, katulad ninyo. Halimbawa, may mga nagkaka-crush, okay, etc. So, ayan, alam ba, may crush ka sa iyong kaklase or may crush ka dun sa taga-ibang block. Okay lang yan, normal lang naman yan, So, kumbaga, in this stage, a person may begin to be obsessed about their object of affection and crave for his presence. So, makita mo pa lang siya, kompleto na ang iyong araw, di ba? Yung crush mo. Ganun talaga, So, yeah. A person may don't feel like sleeping or eating. So, 'di ba may kanta na hindi na makatulog, di pa makakain. Yan. So, yan, ganun ang idea niya kapag ka masyado kang drawn doon sa attention ng attraction or attracted ka to someone or something, may mga times na nahayaan mo na yung mga ibang bagay like pagtulog or pag-eat. People can certainly lust for someone they are attracted to and vice versa. One can happen without the other. Pero alam ko yung iba sa inyo merong mga jowa na kagad, hindi lang basta crush, So, kumbaga buhay niya, bahala kayo, So, anyway, attraction involves the brain pathways that control reward behavior, which partly explains why the first few weeks or months of a relationship can be so exhilarating and even all-consuming. So, meron tayong tinatawag sa attraction na reward behavior. Kasi nga, halimbawa, basahin ko pala muna ito. Which partly explain why the first few weeks or months of a relationship can be so exhilarating and even all-consuming. Sabi ng iba, sa una lang daw masaya. Ganun. Hindi, ang point kasi dyan is, pagka sa mga una, okay, unang mga pagkakataon ng relationship like that, So, para bang intense yung emotion, yung feelings, etc. Mga ganun. Tunay naman talaga yan. Then, pagka tumagal, medyo nag-iiba na yung intensification, ng emotion or feelings. So, yeah. Ganun lang naman siya. Now, dopamine. Dopamine is the main player in the brain's reward pathway. Mag-take down notes kaya. When it is released, people feel good. So, in this case, this things is spending time with loved ones with high levels of dopamine and related hormones norepinephrine are released. So, sa dopamine, gumagana yung sa attraction. Okay? So, nagre-release yung ating hypothalamus ng hormones called dopamine in which when something rewardful,
okay, something pleasurable na ating ginagawa, nagiging aktibo or nagre-release yung ating brain ng dopamine. Let's say for example, ano ba yung mga bagay na something na rewardful para sa inyo na gawin, na lagi nyong inuulit-ulit gawin. So in that way, nare-release ng dopamine or ng hypothalamus na dopamine, no? Okay? Nare-release ng hypothalamus yung hormones na dopamine. Let's say for example, yung iyong magulang, mahilig maghalaman, mahilig magdilig. Okay? Mahilig magdilig ha, yung iyong magulang. So, lagi niyang ginagawa, araw-araw, magdilig. Okay? Kasi, um, yun ang kanyang gustong gawin. Pero hindi ibang dilig ha. Hindi, joke lang. Ako kumbaga dilig ng halaman. Alam mo, nanay mo, di ba? Marami namang ganong nanay na mahilig sa mga halaman. So, in that way, yung nanay mo ay since pleasurable para sa kanya magdilig, araw-araw niya ang gagawin, ha? Parang ganun ang idea ng dopamine. So, the same thing, halimbawa kayo, mga student. Halimbawa, nakita mo si crush. So, kumbaga, makita mo pa lang siya, something rewardful para sa iyo, pleasurable. Parang ganun ang idea niyan, dopamine. Nag-release ng iyong brain ng ganun. And then next, in this case, this thing is spending time with loved ones with high levels of dopamine and related hormones, norepinephrine, are released. Ano naman kapag ka sinabing norepinephrine? Puro na lang hormones, ano? Huwag kayo malilito dito, ha? Ang norepinephrine plays a large role in the flight or fight response, which has a say when people are stressed and kept them alert. Okay? So, ibig sabihin, kapag ka something dangerous na nangyari, so, magigising kayo. Halimbawa, pumunta kayo sa, let's say, sa forest. Okay? Wala lang, nag-trip-trip lang kayo ng iyong kaibigan sa forest. And then, pagkapunta nyo ng forest, may nakasalubong kayong dinosaur. Hindi, joke lang. Wala naman dinosaur sa ngayon. May nakasalubong kayong, let's say, hayop na kakaiba. Let's say, oso or bear. Siyempre, magtatatakbo kayo. Alam na, malapitan mo yung bear, edi namatay ka. Kumbaga, in that way, magsasend ng signal yung iyong brain ng norepinephrine to keep you alert and awake. Parang ganun. Halimbawa, sa usaping norepinephrine, kayo mga student, habang nagre-review, kahit tinatamad kayo, minsan naaantok na kayo, may mga times na ganun, pero naisip nyo, okay, biglang napaisip kayo na, kailangan ko na keep alert and awake kasi kapag ka hindi, baka bumagsak ako sa exam. So in that way, ang norepinephrine, tinatawag siyang stress hormone. Tandaan nyo, take down notes nyo ha. Pagka norepinephrine, stress hormones. Pagka dopamine, reward hormone. Okay? So, ganun lang kasimple. Ha? So, halimbawa, sa usaping attraction, paano natin may lapat ang norepinephrine? So, halimbawa, yung crush mo, nakita mo, ay, nakita mo na may kausap na iba. You feel frustrated na ngayon or disappointed. Parang ganun. You feel stressed na tuloy. Parang ganun yata yan, pagka in-apply natin sa norepinephrine. Okay? So, yun lang yan. Next, brain scan of people in love have actually shown that the primary reward center of the brain. Finally, attraction seems to lead to a reduction in serotonin, a hormone that is involved in appetite and mood. A hormone that is involved, paulit-ulit na, no? Bale, ito, yung serotonin, appetite and mood. Kapag yung hormones mo na serotonin ay okay naman, ibig sabihin okay yung pagkain mo, okay yung pagtulog mo. Okay? Whereas kapag hindi okay yung serotonin level mo, hormones din to ha, kahanay ng dopamine yan. Alright? So, makaka-apekto yan. Okay, sa yung mood and appetite. So, halimbawa, reduction in serotonin. Ibig sabihin, hindi na ganun ka-balance, ka-normal yung pagkain mo. Hindi ka na makakain. So, hindi ka na makakain, hindi ka pa makatulog. Pagka masyadong drawn ka nga yung attention mo, attraction mo dun sa ibang tao or sa ibang bagay.
So, ganun lang ang ibig sabihin niyan, ha? Alright? So, interestingly, people who suffer from obsessive-compulsive disorder also have low levels of serotonin. Ito yung mga taong naguhugas ng kamay from time to time or every time pala, no? Like, makahawak lang sila ng doorknob para sa kanila, ang dumi-dumi na nila ng kamay nila, kaya hugas agad. Basta bawat galaw nila, hugas. Okay? So, ngayon, kinonekta yung mga OCD, obsessive compulsive disorder, also have low level of serotonin. Ibig sabihin din rin balance yung kanilang appetite and mood. So leading scientists to speculate that this is what underlies the overpowering infatuation that characterizes the beginning stages of love. Diba kapag kausapin nga infatuation, yung parang a feeling of foolish or obsessively strong love for or admiration for or interest in someone. Kapag parang nabaliw ka na no, dun sa tao. Yung mga ganun talaga, infatuation. Okay? Naalala ko tuloy nung teenager ako. Dahil may kwento ko lang. Pero tunay naman to eh. Dahil nung teenager ako, merong babae. Ang tawag sa akin, Infat. Okay? Kamukha pa siya ni Marian Rivera. Hindi, joke lang. Hindi, pero tunay yun ha. Okay, pero yun ang idea, infatuation. Infat ang tawag sa akin eh. Nung teenager yun, di ba pa? Anyway, so yun lang. Ano, yung usapan na ganyan. Next, we have here, in the end, everyone is capable of defining love for themselves. And for better or for worse, if it is all hormones, maybe each of us, natatawa ako sa illustration ko kanina, have chemistry with just about anyone. Okay, next. Okay na yan. Ito na tayo, attachment. Okay, sige. Attachment naman ay sinasabi, it is predominant factor in long-term relationship. Take down notes nyo ha. So, kapag ka sinabing attachment, it is the predominant factor in long-term relationship. Alright? So, ganito. This stage involves wanting to make a more lasting commitment to your loved ones. All the goals are dedicated to the object of affection, okay, being a part of a person's life. While lust and attraction, okay, are pretty much exclusive to romantic entanglements, attachment mediate friendship, parent-infant bonding, social cordiality, and many other intimacies as well. So, ganito yan. Kapag kausapin nating attachment, pangmatagalan yan. Halimbawa, kaibigan mo. Kaibigan mo na 5 years or 10 years kung meron man, ano? Pero parang bihira na yung may mga kaibigan na 10 years na hanggang sa ngayon ay nakakausap mo pa. Minsan, or kalimitan, yung mga talagang matagal ng kaibigan ay maring nasa ibang lugar na, no? Parang ganun ang idea na gusto kong sabihin. So, yeah. Yun lang naman yun. So, anyway, ang pinag-uusapan kapag ka-attachment is yung pangmatagalan na relationship. Hindi katulad ng lust and attraction na ating binabanggit dito. Okay? So, kapag ka kasi lust ang pinagana natin, okay, halimbawa, pagka yung ibang usap to, no? Yung talagang nasa right age na. So, parang mga sex lang yung habol, ano? So, syempre, yan ay temporary lang, hindi naman talaga seryoso. Okay, yung mga ganyang tao, pagka ganun lang talaga yung habol. Okay? Last lang talaga. And then, sumunod attraction. Well, subjective naman ang usaping attraction. Eh. Pero yan, while lust and attraction are pretty much exclusive to romantic entanglements, attachment mediate friendship, parent-infant bonding, social cordiality, and many other intimacies as well. Okay? So, halimbawa, sa mga mag-asawa talaga na tumatagal, na nagkaroon na sila ng apo. Okay? Hindi lang basta anak, pati apo. Ano? Magsabihin, ilang years na sila no? Na magkasama. So, pwede na rin yung attachment kung tawagin. Alright? So, hindi lang basta romantic entanglement yon, kundi talagang commitment. Ano? Yung usapin doon.
So, mas maganda yung ganyan, yung attachment kaysa sa mga last lang. So, the two primary hormones here appear to be oxytocin and vasopressin, which create the desire to bond, affiliate with, and nurture your partner. So, kapag you feel in love, halimbawa, iyong kaibigan, niyakap mo, after a long time na nakita mo ngayon lang, tapos nagyakapan kayo, no? So, gesture ng, syempre, pagmamahalan. So, kumbaga, nagre-release ang iyong hypothalamus ng hormones na tinatawag na oxytocin and vasopressin. So, yeah, you feel love, ano, talaga. Kaya tinatawag itong oxytocin na love hormones. Okay? Which create the desire to bond, affiliate with, and nurture your partner. So, ganun naman talaga. Okay? Kapag you feel in love, okay? So, in layman's term pala, pagka sa mga jowa-jowa yata, kapag daw kinikilig yata, no? Pwede rin natin, I think, masabi, nagre-release yung iyong brain ng oxytocin. Okay? Something like that. Ano? And vasopressin. Understanding the signs of lust, attraction, and attachment can help a person develop more realistic expectations of their relationships. Okay? So, ayun naman talaga. So, ma-expect mo sa isang relasyon, kung saan ba talaga. Okay? Sa lust, attraction, or attachment ba? Now that you understand. Okay? Na mga ganyang bagay. Pero kayo naman yung mga bata-bata pa. Pero ito lang sa akin lang to bilang instructor or bilang nakakatanda na lang. Para sa akin, mas maganda na huwag nyo munang intindihan yung mga jowa-jowa. Para sa akin lang to. Kung subjective ang dating. Focus muna sa study, So, hindi nyo na may babalik yung nakaraan kapag concentrated kayo sa ibang bagay. Kasi darating din naman yung mga ganyan yung mga jowa, mga ganyan. Pwede sa ngayon, yung mga crush-crush lang, mga et cetera, ganun. Part naman yun ng kabataan Dumaan din dyan ako, yung mga ganyang feelings na may mga, diba, crush sa kaklase or mga ganon. So, et cetera. Okay lang yan, normal lang yan. Okay? So, that's my point. Okay? So, yeah, yun lang ang gusto kong sabihin, And kung usaping mga relationship, attachment, mas maganda yung mga ganun. Yung long term, hindi yung mga pangmadalian lang. Alright? So, darating din naman yung mga ganyang time sa inyo din, et cetera. Now, balik tayo dito. The singer Robert Palmer compares love with an addiction. Hindi kasi, ang nais ko lang kasi din sabihin sa kanina is that may mga times na gano'n, yung para bang nagkakaroon ng regret. Okay, kapag mga bata-bata pa, Tapos, halimbawa, maaga nag-asawa, majority naman sa kanila, syempre, may regret. Okay, sana, dapat hindi ko pala muna inintindihan ganito. Kasi hindi ko na-enjoy ang pagiging bata ko or pagiging kabataan. Tunay naman talaga yun. Okay? Kaya hanggat maaari, So, ayun, focus muna tayo sa mga ibang bagay bago yung talagang jowa. Kasi ang jowa, dapat yan ay hahantong sa pag-asawa. Hindi lang basta jowa, So, parang gano'n. Yon. Anyway, going back. So, the singer Robert Palmer compares love with an addiction. I think ang idea dito is, mas tinititigan natin yung mga picture ng mahal natin sa buhay. Okay? Mas binibigyan natin ng attention focus yung mga taong mahalaga sa atin. Kumbaga given na yan Kumbaga experiment siya, Tiningnan sa brain activity mismo natin sa utak daw, During that time dun sa study na ito, So, mas nag-fire ng signal yung ating brain, part of the brain para sa mga ganun. Okay? So, kapag tinitingnan natin yung picture ng mahal natin sa buhay, parang na-excite tayo or something like that. Natutuwa tayo. So, yun naman ay obvious naman Okay? So, yeah. Next. Love can be characterized by concern for others' well-being, a desire for physical presence, and emotional support. In a study of Tenov in 1979, though sex is an important component of romantic love, 95% of women and 91% of male respondents did not agree with the statement that the best thing about love is sex. Tunay naman yun Hindi naman ang best thing ng love is sex Kasi parang mababaw lang naman talaga yung mga ganun, Parang fling lang or something like that, Okay, kapag sex lang yung habol mo sa love na yan, Hindi may tuturing na love kapag sex lang. Okay? So, yeah. Anyway,
Ang tinitingnan kasi kapag true love is yung commitment, yung compassion, yung talagang yung pangmatagalan, ano? Hindi yung ano lang, temporary na. Okay. Anyway, next. So dito last, ang gumagana, sex hormones, testes, and ovaries, ano? Whereas sa attraction, okay, napoproduce ng hypothalamus yung dopamine. Okay? So, sa attachment, oxytocin, vasopressin. Ito naman, something interesting, prefrontal cortex. So, sa unahan ng ating brain, di ba, kung ating babalikan yung kay Phineas Gage, na siya ay na-aksidente, okay, na naapektuhan, natamaan ang kanyang prefrontal cortex na nagseserve as a important or major factors or function para sa ating pag-isip ng maayos like logical thinking, memory, ano pa ba, reasoning, language, etc. Ngayon, kapag ka naapektuhan yan, hindi na tayo magiging rational. Ibig sabihin, mas gumagana na yung emotion lang natin. The same thing sa nakalagay dito sa letter D. Several of the regions of the brain that affect love, lust, and attraction shut off the prefrontal cortex of the brain. So, ganun pala yon. Kapag pala yung lust at saka yung attraction ang gumana, yung ating prefrontal cortex ay nag-shut off. Okay? Ibig sabihin, hindi na tayo nakakapag-isip ng maayos, rationally, logically, kapag mas inatupag natin or mas gumana yung lust and attraction. Ibig sabihin, mas dominant yung emotion natin, mas dominant yung feelings natin, kaya may mga bagay tayo na mga hindi magandang nagagawa kasi mas intense yung emotion natin as compared sa ating rational thinking. Okay? Ganun pala yun, ano? Lust and attraction shut off the prefrontal cortex of the brain, which includes rational behavior. Okay? So, ayun, nakakasabay kayo ha sa aking sinasabi. Medyo mabilis lang. Um, Next, we have dopamine. Dopamine, which run the reward pathways in our brain, is great in moderate doses, helping us enjoy food, exciting events, and relationship. However, we can push the dopamine pathway too far when we become addicted to food or drugs. So, halimbawa, yung mga drug addict, gusto lagi, or let's say for example, yung mga alcoholic addict, ano, beverages addict, ano, like, parang hindi nabubuhay na hindi nagiinom, ano, yung mga ganun. Parang may kakalala kang ganun na ibang tao. Pero ang point kasi dyan, mataas yung dopamine mo. Ibig sabihin, out of control ka na sa iyong ginagawa. That time na hindi na kontrolado yung ginagawa mo, ibig sabihin, addicted ka na. Ibig sabihin, yung dopamine mo, hindi na balance. Okay? So, something like that. So, similarly, too much dopamine in a relationship can underlie unhealthy emotional dependence on our partners. So, ibig sabihin, halimbawa, um, let's say for example sa mag-asawa, minsan nagkakaroon ng jealousy. Ibig sabihin, humahantong sa patayan. Let's say for example, dahil nagselos, okay, yung lalaki doon sa kanyang asawa na babae na nakita lang niya na may kausap na ibang lalaki. So, papatayin niya parehas. May mga ganon. Sobrang tindi yun. So, ibang usap na yon. Pero, may re-relate natin sa mga ganyang usap. Okay? So, nakalagay dyan, similarly, too much dopamine in a relationship can underlie unhealthy emotional dependence on our partners. Kaya dapat balance lang yung dopamine level natin. Kaya dapat din kasi hindi tayo masyado na emotionally dependent sa ating partners. Mahirap kasi kapag sobra. 'Di ba lahat ng sobra ay masama? Okay? So, mahirap yung ganun. Yung konting galaw mo lang ay parang ang sama na kapag may mali na. Okay? Yun ang mahirap sa relasyon. Kaya tingnan nyo, no? Doon sa mga may jowa dyan, yun, tingnan natin din. Okay? So, yeah. Unhealthy emotional dependence on our partners. Hindi, ito kalokohan lang, no? Na naisip ko na illustration. May nabasa lang ako sa Facebook. Yung bang pagkababago daw relasyon.
sobra namang clingy, ano? Okay? Halimbawa, lumindol. Tapos, tatawagan daw yung kanyang jowa na sasabihin ng jowa niya itapat daw yung cellphone doon sa floor, doon sa sahig. Kakausapin daw niya yung lindol. Tapos, sasabihin, sari-sari na. Okay. Yung mga ganun. Diba yung kalokohan na mga ganun, ano? Okay, tatapat daw yung cellphone doon sa sahig. Kakausapin yung lindol para tumigil. Baka daw masaktan ng kanyang baby. Okay, something like that. Okay, anyway, while healthy levels of oxytocin, parang isip bata talaga pag ganun. Actually, meron ganun din naman pero bihira yung mga ganun talaga, yung literal na seryosong ganun katindi ang pagkaloko sa relasyon. Okay, and while healthy levels of oxytocin help us bond and feel warm and fuzzy towards our companion, elevated oxytocin can also fuel prejudice. Alright? So sige, last but not the least. Sige, last na to. Para tayo matapos na. Isang, na lang to, slide. Okay. So, the psychology of love shows that there are psychological theories that would explain why people fall in love. Una, behavioral reinforcement theory. When someone receives a reward, such as free ride or other favors from another, a positive feeling may be experienced. The better the feeling associated with the behavior of a person, the more likely it is for the behavior to be repeated. So, ibig sabihin, halimbawa lang to, sa babae, sa lalaki. Yung lalaki na manliligaw. Ngayon, dahil siya nag-e-effort doon sa babae, lagi niya binibigyan ng gift, hinahatid niya, kahit din naman niya jowa pa, nag-e-effort lang for the sake of, nakakarelasyon niya, parang ganon. Now, because of that, ma-strengthen yung behavior since siya ay appreciated ng babae. Okay? Pero hindi ibig sabihin talagang totally na tinatanggap ng babae yun. Okay? Pero the fact na para bang inahayaan ng babae, paulit-ulit, ayun, na-strengthen yung behavior na gano'n. Something like that. Pero actually, may mga ganong babae. Like, tanggap lang ng tanggap. Okay, na hindi naman talaga interesado dun sa lalaki. Parang, ewan ko, may mga katawagan dun sa mga ganun Alam ba, maraming manliligaw. Tapos tatanggapin niya lahat ng gift niya. Hindi naman niya sasagutin yun lahat. Siyempre. Parang, ang pinaka-point lang natin, kung talagang walang pag-asa, hindi sabihin na kagad. Or, hindi natanggapin yung regalo, kaysa paasahan, di ba? May mga ganun, okay. So, anyway, yan. Medyo napasingit lang natin sa mga ganung bagay. Behavioral reinforcement theory. Na-strengthen yung behavior kapag paulit-ulit na. Oo. So, ayun. That's the idea. Then, may kakilala kasi akong ganun. Kamag-anakan ko pa naman. Parang nakakaawa tuloy. Lalaki siya. Ngayon, effort siya ng effort dun sa babae. Bigay ng bigay. Pati yung kanyang pinaghirapang biniling e-bike ba yun or something like that. Or kung ano man pala, or basta material binigay niya dun sa babae. Ay, yung babae naman na yon ay meron palang ibang, ibang atensyon na lalaki. Parang gano'n. Pero ang pinaka-point ko nga lang, dapat hindi na tinatanggap ng babae kapag gano'n Pinapaasa lang niya. Parang materialistic talaga kapag gano'n. Masama yung ganong behavior Okay? So, yun lang. Pinapaalala ko lang din sa bata isa. Okay, sa mga babae dyan. Okay, pagka dumating na kayo sa point na mga ganun, nasa right age na may mga ganun mga panliligaw sa inyo, iba lalaki. So, anyway, sige, balik tayo dito. Physiological arousal theory. So, this explains the most acceptable theories about emotion. The body's experience a physiological change first, then people assign an emotion to that physical sensation. It is based on the interpretation of the brain. So, ito, sa physiological arousal theory, halimbawa nga kayo, habang nakikinig ng online classes, may lumagpak na gagamba sa inyong ulo. Ngayon, mapapasigaw kayo, or pagpapawisan kayo kasi dahan-dahan. Or sabihin na natin din sa ulo mo. Para namang exaggerated kapag ka mismong ulo mo Okay?
Mapapasigaw ka talaga kagad doon. Halimbawa, doon sa katapat mo, may lumagpak na tarantula or ham spider, yung spider na malaki sa bahay, 'di ba? Minsan may mga ganun, yung talagang laki. Ay ngayon, biglang habang nasa online class ka ngayon, nakikinig, may nakita ka malapit sa iyo. So ngayon, natigilan ka. Okay? Tapos kinakabahan ka, pinagpapawisan ka, baka gumapang sa iyo. So yun yung nararamdaman mo. So physiological arousal theory ang tawag doon. Ibig sabihin, yun yung physical sensation mo. Pero yung interpretation ng brain mo is fear. Okay, yun ang na-interpret. Kasi nga, natatakot ka eh. Alam mo naman, masaya ka. Okay? So ngayon, the same thing. Halimbawa, kapag nakita mo si Crush. Nakita mo si Crush. Halimbawa, yung kaklase, crush mo. May crush ka sa kaklase mo or sa ibang block or kung ano man. Ano? Nakita mo. Ay di, tumigil ang mundo mo nung lumapit siya sa iyo. Meron palang itatanong, na kung ano man. Okay, na schedule or kung sang lugar. Kung sang lugar yung ganito or what, ano. So, ngayon, tumigil ang mundo mo. Okay, napatitig ka. At pinagpapawisan ka, kinausap ko pa, no? So, in that way, yung interpretation naman ng iyong brain ay love. So, kumbaga, iba yung interpretation ng brain mo, no? Pero the same na physical sensation. Okay? That's the idea. Tumigil ang mundo, kinabahan ka, nangangatog ka, pero iba yung interpretation ng brain. Alright? So, yan ang tinatawag nating physiological arousal theory. Okay, nag-gets ka? So, sige, next. Last. Last na to. Evolutionary theories. So, evolutionary theories. This explain that love aroused due to some social-biological need. Males tend to look for young, healthy females made to carry their offspring. Females prefer males who have the resources to support them and their offspring. So based on social psychological data from Ross and Hall, the factors that would determine with whom people fall in love are, una, physical attractiveness. Okay? Yun naman ang unang tinitingnan natin di ba? The beauty is in the eye of the beholder. Kung ano maganda sa atin, or gwapo, pagka sa mga babae, ay di, yun ang ating tinitingnan automatic. Meron tayong tinatawag na halo effect. Ibig sabihin, kung sino yung mga maganda or gwapa sa ating paningin, isipin natin na, magandang ugali nito, mabait ito, kasi mukhang maamo to. Therefore, yun ang ma-assign natin na ugali dito. Halo effect ang tawag doon, ha? Ganun naman talaga commonly eh. Pero minsan mapangdaya yung itsura, no? Sabi nga sa kasabihan, don't judge the book by its cover, no? Parang ganun ang idea siguro. So, yeah, that's the idea. Minsan kung sino pa yung mga ganda, sila pa yung mga arte. Kung sino pa yung mga ganda, sila pa yung mga ewan. Okay, masama ang ugali. Minsan lang ha, hindi naman lagi. Okay? Baka matamaan yung iba sa inyo dyan. Okay. Anyway, reciprocity. People tend to like an individual who also like them. Yan, kapag gusto mo, gusto ka rin. O kapag gusto ka, gusto mo rin. Okay, something like that. Simple lang naman yan. May reciprocity, hindi yung ikaw lang ang may gusto. Ang sama naman ng ganun kapag ganun, ano? Hindi siya, ano ba yung tawag doon? Hindi siya congruent. Okay, hindi siya reciprocal. Proximity, being around anytime physically or virtually. Ito, mahalaga to, ano? Pagka sa isang relationship or falling in love, ano? Kapag nakikita mo directly, malapit lang sa inyo, mga ganon, etc. Alam ba sa mag-asawa, sa ibang usap, kapag mag-asawa, long distance relationship, minsan nagkakaroon ng problema. Okay, kapag long distance, minsan nagkakaroon ng iba yung partner kasi nadadagit na ng iba, no? Na may nakita siya mas maganda or something. And dahil physically na malayo kaya ganon, no? Or virtually malayo. So, something like that. Kaya mahalaga rin yung proximity. Dapat malapit lang yung iniibig or iniirog. Something like that. Na? Okay, so yan. Then, similarities, same age. Yan. Siyempre, mga ka-age nyo lang. Pagka dumating na kayo sa right age, no? Yan, dapat pwede na yun. Alam mo, pagka graduate nyo, di saka kayo mag-jowa kung gusto nyo. Okay, naka-age nyo, yan, mga ganyan. Religion, halimbawa sa mga usaping religion, and meron ako mga naobserbahan na halimbawa hindi katama ng kanyang religion, kailangan niya mag-convert. May kakilala ako, actually may kamag-anak akong ganon.
So, Katoliko siya, pero since yung babae ay iglesia, ay required sa iglesia, dapat iglesia ka rin. Kaya siya napilitan na mag-iglesia rin. Okay? So, yeah. Education, race, physical attractiveness. So, sa education, syempre, tinitingnan din natin yan. Okay, kapag ka nahanap ng partner, mga ganun. Dapat same lang yung education level, yung race, physical attractiveness. So, bakit ka mag-expect na mukhang artistahin kung ikaw naman mukhang ewan? Okay. Yung mga ganun, dapat similarities yan. Okay? So, intelligence, socio-economic class. Sa intelligence naman, mahalaga rin doon, no? Dapat ka-level lang. I mean, hindi nalalayo sa yung intelligence level in terms of similarities. Ako personally, sa mga ganyang usap, yung mga falling in love, etc. So actually, yan ang tinitingnan ko una rin mga intelligence. Ayaw ko yung mga taong, diba, kung usapin mga partner, so dapat yung talagang katama ng intelligence ko, mga ganun, para magkaintindihan. Ang hirap kasi kapag ka mag-explain ka sa taong gusto lagi, ewan. So, mga ganun. That's my point. So, kanya-kanya yan. Kayo rin, ewan ko sa inyo kung ano man. So, in terms of similarities. Sapios. Tinatawag yun na sapiosexual, ano? Yung, kumbaga, na-attract ka sa mga taong matatalino, parang ganun. Okay? Or kaparehas mo lang. So, socio-economic class, ito naman yung mga halimbawa na, teka lang yung mga mayayaman. Alam ba, galing ka sa mga angkan na mayaman, ano? CEO yung iyong kapamily, ano? May-ari ng mga company, mga ganun. Tapos, when the time comes na mag-aasawa ka na after 10 years from now, ano, parang ganun. Halimbawa lang to, and then sasabihin ng iyong magulang, hindi yan pwede sa atin. Kasi mahirap lang yan. Magsasaka lang yan. Driver lang yan, etc. Kung ano man. Minsan may mga ganun na. Sa totoong buhay, nangyayari naman talaga yun. Okay? Pero minsan parang pangit naman sa imahe na ganun eh. Pero ang point dyan, similarities, kapag kakapantay mo daw ng mga ganyang bagay. Okay? So, ayun lang naman yung ating discussion about that.